Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon inshallah, alamul malaikatul abrar, ang daigdig ng mga anghel na mararangal. At tiyatalakay pa rin natin yung pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya. So, pang ilan na ba tayo? Pang ano na ito? Pangatlo. Yung una, na minamahal ng mga anghel ang mga mananampalataya. Pangalawa, ginagabayan ng mga anghel o ginagamit sila ni Allah upang gabayan ang mga mananampalataya. At pangatlo, sila ay nagpapadala ng salawat na sila ay humihingi ng tawad at biyaya kay Allah para sa mga mananampalataya. Ilan ito lahat? 23? Ha? 23? Basta 20 plus. So, nasa pangatlo na tayo. Alhamdulillah. So nga may tinukoy doon sa mga tao na nananalangin ng mga anghel para sa kanila. Na kapag sinabing sala o salawat ng anghel, ito ay nangangahulugan na humingi sila ng tawad para sa mga tao. Humingi sila ng tawad kay Allah para sa mga tao. At kung ang sala naman, salawat ay galing kay Allah, ito ay pagpuri ni Allah sa sino mang pinupuri niya doon sa mga anghel. Okay? Sa yung mga nagtuturo ng kabutihan, naghihintay ng susunod na sala, nasa unang linya ng sala, yung mga pumupuno sa mga linya sa sala, yung mga nagsasahur para mag-fasting, yung mga nagpapadala ng salawat para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga dumadalaw sa libingan, lahat ng ito ay nananalangin ng mga anghel ng kapatawaran para sa kanila. Alhamdulillah. Pangapat, ang mga anghel, sila raw ay nagsasabi ng amin sa mga dua ng mga mananampalataya. Diba, pag sinabing amin, ang amin, salita ito na nangangahulugan, Allahumma stajib. O Allah, tugunin mo. Yan ang literal na kahulugan ng amin. At actually, ang amin na ito sa Arabic, ang sharing amen na meron yung mga Kristiyano at yung mga Hudyo, meron din nito. So, ang kahulugan ng amin, Allahumma stajib. Sa Suratul Fatiha, pagkatapos ng Suratul Fatiha, pagkatapos mag-recite yung imam ng Jahriya ng malakas, sinasabi yung amin, hindi bahagi ng Suratul Fatiha ang amin. Pero ito ay nire-recite, sinasambit, actually hindi lang sa Jahriya, pati sa Sirriya o yung tahimik na salah. O kahit kailan magbasa ka ng Fatiha, pwede ka magsabi ng amin. Dahil ang amin nga technically ay dua. Ang Suratul Fatiha ay dua. At ito ang pinaka-perfectong dua na sinisimulan nito sa pagpuri kay Allah. At pagkatapos ito ay kinikilala nito yung mga katangian at kapangyarihan ni Allah. At saka na lamang hihiling ang tao ng kung anong hinihiling niya. Nasa Surat Al-Fatiha, anong hinihiling doon? Gabay. At pagkahiling mo ng gusto mo, humihiling ka rin naman na pangalagaan ka ni Allah sa taliwas o kabaligtaran ng hinihiling mo. Diba doon sa Fatiha? Ihdinas siratal mustaqim. Humihiling ka ng gabay kay Allah patungo sa matuwid na landas. Siratal ladina an'amta alaihim, ang landas ng mga biniyayaan mo, ghayril magdubi alaihim, hindi ang landas ng iyong mga kinamuhian, walad dolin, at hindi ang landas ng mga naligaw. So ang Fatiha ay mainam na kumbaga pinaka-perpekto na dua, at yung paraan ng pagkakalahad sa Fatiha, ganun din mainam magdua. Magsimula tayo sa pagpuri kay Allah. Na doon sa halimbawa sunnah na kapag magdudua tayo ay
magpuri kay Allah at gayon din magsala ala nabi, magsalawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga doon sa kung sa kunut sa witr sa tarawih, kung naalala ninyo, so nagtatapos palagi ang kunut sa tarawih sa pamagitan ng sala ala nabi. Sa pamagitan ng sala ala nabi. So ngayon nga, inshallah, yung pagsasabi ng amin ng mga anghel sa dua ng mga mananampalataya. So sinasabi, okay. At ta'minu ala du'a'il mu'minin. So yung mga anghel daw, sila yung nagsasagawa daw ng ta'min. Ta'min, pagsasabi ng amin. Al-malaikatu yaumuna ala du'a'il mu'min, ang mga anghel ay nagsasabi ng amin sa dua ng mga mananampalataya. At maaaring ito ay sa pangkalahatan na kahulugan. Sa bawat dua ng mananampalataya, nag-aamin ang anghel, liban na lang siyempre doon sa mga dua na maaaring hindi tatanggapin ni Allah dahil sa iba't ibang kadahilanan. Diba? Hindi tatanggapin ng dua nung tao na haram yung kanyang kabuhayan. Diba? Tapos, maaring hindi rin tanggap ang dua ng nagdudua na ang dua niya ay para sa kasalanan at iba pang katulad nito. Wabidhalika yakunu ad-du'a'u aqrabu ila al-ijaba. Dahil dito, sa pagsasabi ng mga anghel ng amin, mas tutugunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng mananampalataya, insyaallah. Mas tutugunin ni Allah ang dua ng mananampalataya, insyaallah. Iniulat ni na Imam Muslim at Ibn Majah mula kay Abu Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Ang panalangin ng Muslim para sa kanyang kapatid o yung lingid na panalangin ng Muslim para sa kanyang kapatid ay tinutugon. So kapag nanalangin ka para sa iyong kapatid, ibig sabihin positibong dua ito yung positibo. Kasi kapag sinabing li akhihi, sa Arabic tandaan nyo ito, pag sinabing li akhihi, o basta nauna yung li, tapos sumunod doon yung subject, positibo yun. Pero pag ang nauna doon, ala, ain, lam, tsaka alif maksura, ala, negative yun. Intindihan nyo? Halimbawa, syahida lahu, sumaksi para sa kanya. Pero kapag sinabi syahida alayhi, ano kaya ibig sabihin nun? Kabaligtaran ng syahida lahu, sumaksi para sa kanya. Syahida alayhi, ano? Laban sa kanya. Diba? Syahida lahu, sumaksi para sa kanya. Ibig sabihin, kinakampihan siya, pinagtatanggol siya. Syahida alayhi, sumaksi laban sa kanya. So magkaiba yung damir na ginamit, pero nagbago ng malaki yung kahulugan. Naging kabaligtaran. Naging kabaligtaran. Sige nga, sino man daw ang magdua, o yun nga, ang dua, ang lihim na dua ng Muslim para sa kanyang kapatid ay mustajaba. Ibig sabihin, tinutugon, inshallah. And the ra'sihi, malakun, nasa kanyang ulo, malapit sa kanyang ulo ang isang anghel, kullama da'alahu bi khairin, qala al-malak al-muwakkalu bihi, amin. Walaka bimithli. So yung anghel daw na ito na malapit sa kanyang ulo, tuwinang siya raw ay mananalangin ng mabuti para sa kanyang kapatid, ay sasabihin ng anghel, amin. At sumaiyo rin. Ibig sabihin, kung ano yung magandang dua mo para sa kapatid mo ay
dadalangin din ng anghel na matupad sa iyo. Okay, so wag maging maramot sa pagdudua. Rahmukallah. Wag maging maramot sa pagdudua para sa kapatid. Okay? Actually, ano ito? Pangkalahatan naman ito, kahit sino. Minsan nga, kahit nakabwisit na na brother, pwede mo naman pagdua yun ng masama, di ba? May mandurugas, pagdudua. Pero pwede mo naman pagdua ng mabuti, gabayan nawa sana siya ni Allah. E di sasabihin ng anghel, amin, ikaw din, sana gabayan ka rin ni Allah. So mas maganda, di ba? Bawas bawas sama ng loob. Inshallah, bawas sama ng loob. At nalalaman nga natin, di ba yung hadith ng sahaba na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa paraiso at nung inobserbahan siya kung ano ba yung ginagawa niya gabi-gabi, wala naman siyang ibang ginagawa, liban na lamang na pinapatawad niya ang sino man na nang agrabyado sa kanya o hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. So, pwedeng ganun. Okay? Pwedeng ganun. Pero syempre, hindi rin naman ibig sabihin nito na bawal kang magdua laban sa sino mang mang-api sa iyo. Pwede rin naman. At ang dua nga ng inapi ay dinidinig din ni Allah. Okay? Dinugasan ka, nagdua ka laban doon sa nandugas sa iyo. Pareho lang, inshallah, diringgin din ni Allah. Pero mainam dito nga, halimbawa, so magdudua ka para sa kapatid mo na yung anghel magdudua rin para sa iyo na makamit mo rin ang bagay na yun. O magdua ka na magtagumpay yung kapatid mo, o kumita yung negosyo niya, lahat ng yun sasabihin mo, sasabihin din ng anghel, amin, at sumaiyo rin. Okay? Sana gumawa po siya. O sana makapag-asawa siya ng 4. O sasabihin din ng anghel, amin, at sumaiyo rin. O huwag niyo nang paparinig sa misis niyo, babatukan kayo nun. So, yung dua na ito nga, ito syempre, iniulat ni Imam Muslim. So, ito ay nagpapatibay na ang mga anghel ay nananalangin din para sa mga mananampalataya. Bukod dun sa pagsasabi ng amin, sa dua ng mananampalataya. Walima kana du'aul mu'min alayhi hurriyan bil ijabah. Na gayon din ang dua ng sino mang mananampalataya ay maaari rin natutugunin. Kaya wag siya magdudua laban sa kanyang sarili. Fa innahu la yanbaghi lil mu'min an yad'u ala nafsihi bi syarrin. Kaya huwag kang magdudua ng masama para sa sarili mo. Minsan nga, actually yung dua, minsan mali pag-unawa ng tao kasi. Yung dua, hindi lang ito yung dua na tinataas mo yung kamay mo. Minsan ang dua ay mangyayari na iniisip mo lang o nasa puso mo. Naglalakad ka, tapos may bigla kang naalala, o sana hindi mo lang. Maaring dua na rin yun. Kaya ayusin ng tao yung mga bagay-bagay na kanyang iniisip. O bagay-bagay na kanyang hinahangad, bagay-bagay na kanyang nagugustuhan. Okay? Ayusin ng tao yung mga bagay na yun. Dahil maaring yung tao ay nagdudua sa kanyang puso na hindi niya namamalayan, na meron siyang gusto at ito itutugunin ni Allah. Kahit hindi pa niya hayagan na sinabi. O hindi siya, kumbaga, nag-i-intensyon na magdua. Na, huwag magdudua yung tao laban sa kanyang sarili. Sasabihin niya, sana mamatay na lang ako, ganung bagay. Binasted ako, sana mamatay na lang ako. O nagaway na naman yung nanay tatay ko, sana masagasaan na lang ako ng jeep. Ganun, wala namang kwenta tong buhay na to. Hindi ganun. So hindi pwedeng magdudua ang tao laban sa kanyang sarili. At yung mga ganung iniisip ay maaari rin na dua na rin. Kasi ginusto mo eh. Ginusto mo at hinahangad mo na mangyari. So maaari yun ay dua na rin. Maaari yun ay dua na rin. So iniulat nga ni Imam Muslim mula kay Salama na sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin.
huwag kayo magdudua laban sa inyong mga sarili. Kung kayo man ay magdudua lang kayo ng kabutihan para sa inyong sarili. Lahat na. Lahat na ng bagay na gusto nyo, idua ninyo, inshallah. Okay? O wala kayong maisip na dua. Wala kayong maisip. So, pinakamainam na dua, sinasabi ng mga scholar, syempre, kumbaga, sa mga dua, ito yung pinakamay malawak na kahulugan. Yung Rabbana, atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Panginoon namin, bigyan mo kami sa mundo ng kabutihan at sa kabilang buhay ng kabutihan. At iligtas mo kami mula sa parusa sa impyerno. Kasi yung hasana na tinutukoy dito, lahat na ng kabutihan. As in lahat-lahat. Hindi lang pera, hindi lang mabuting tao na makikipagkapwa-tao sa'yo, hindi lang yung paglalayo sa'yo ni Allah sa kasamaan o pagliligtas sa'yo mula sa kasamaan. Lahat ng bagay na magdudulot sa'yo ng kabutihan at mag-aalis sa'yo ng pinsala, lahat yun ay hasana. Lahat yun ay hasana na maituturing. Kaya mainam o pinakamainam na dua para sa Muslim, yung ganong klaseng dua na malawak ang kahulugan niya. Halimbawa, wala kang maisip nga na dua. Sasabihin mo, kontento naman ako sa buhay ko. Parang wala na akong hihilingin. Pwede mo pa rin sabihin yun, Rabbana atina fid dunya hasana. At naging issue sa fiqh yan, bawal mag-recite ng Quran. Ito nangyari to kay Michael. Bawal mag-recite ng Quran sa iba pang lugar ng sala. Liban na lang dun sa qiyam. Okay? Liban na lang dun sa qiyam. So kung yun nangyari nga na, ay nangyari sa'yo Michael, nakasujud ka tapos nag-recite ka ng Fatiha o magtatahiyat ka. Tasyahud, tapos na-recite niya Fatiha. So, pagkakamali nga yun. Pero nga, yung nangyari kay Michael, pag nasa likod ka ng imam, magkamali ka, hindi mo kailangan ng sujudu sahwi. Kung kasama mo yung imam mula sa umpisa ng sala, as in mula doon sa takbiratul ihram mo, kasabay mo yung imam, hindi mo kailangan magsujudu sahwi pag magkamali ka ng nasabi. Ngayon, kung halimbawa nagkamali ka doon sa parte na hindi ka nakasabay ng imam, halimbawa, pumasok ka ng sala sa pangalawang rak'a na, nalit ka ng pagdating sa sala. Nalit ka ng pagdating sa sala. Tapos yung pang-apat na rak'a, di ba nagtaslim na yung imam, kulang ka ng isa pa, di tatayo ka ng isa. Doon ka nagkamali, doon ka pwedeng mag-sujudu sahwi. Doon ka pwedeng mag-sujudu sahwi. Pero doon sa mga sala na kasabay mong imam mula umpisa, o yung sala na, bahagi ng sala na kasabay mong imam, hindi ka magsusujudu sahwi, inshallah. So merong usapin, kasi napag-usapan natin yung Rabbana atina fid dunya hasana. Bawal mag-recite ng Quran, liban pa sa lugar kung saan nire-recite ang Quran. Saan ba nire-recite ang Quran? Sa qiyam, sa pagtayo lang, di ba? Hindi ka magre-recite ng Quran sa ruku, hindi ka magre-recite ng Quran sa sujud, hindi ka magre-recite ng Quran habang nakaupo. Pero, sinasabi ng mga scholar, kung ang dua na Rabbana atina fid dunya hasana na ayat din ng Quran ay binasa mo, ni-recite mo bilang dua at hindi bilang Quran, pwede. Pwede, inshallah. Pwede, inshallah. Halimbawa, sa dulo ng tasyahud, magdudua ka doon. Halimbawa, yung imam, matagal magtasyahud. Parang ako, nahabaan ko talaga yung tasyahud. Kasi may mga nadadagdag pa akong dua doon. So ikaw, naiinip ka na, magdua ka rin ng magdua. Okay? Hindi yung minumura mo na ako, tagal naman magtaslim tong visit imam na to, may date pa ako. Magdua ka na rin, huwag mo sayangin yung oras. Okay? Magdua ka. So yung Rabbana atina fid dunya hasana, pwedeng i-recite sa sala nang hindi mo intensyon na nagre-recite ka ng Quran. Nire-recite mo yung dua. Okay? Nire-recite mo yung dua. So ganun din, yung kumbaga pag naiinip ka sa imam, halimbawa, minsan yung imam, halimbawa sa duhur tsaka asar, di ba, tanghali. Tsaka hapon. Tapos mahaba yung nire-recite niya. Tapos ikaw natapos mo na yung Fatiha, yung kabisado mo suratul Ikhlas lang, 10 beses mo na na-recite yung suratul Ikhlas, di pa nagruruko yung imam, di mag-recite ka rin ng mag-recite, hindi yung
ano lang, kumbaga hindi nakatunganga lang. So kasi minsan sa sala, kapag yung imam ganun, halimbawa, lalo na Dhuhr tsaka Asar, tahimik yung sala. At syempre sa mga huling rakaan ng Maghrib at Isya, kung nakatanga ka lang, lalo kang papasukan ng waswas o ng bulong ni Satanas. So abalahin mo yung sarili mo, mag-recite ka rin ng sarili mong Quran. Kahit paulit-ulit mo recite yung kung ano lang yung kabisado mo, walang problema, inshallah. Walang problema, inshallah. So yun nga, kung mananalangin yung Muslim, manalangin lang siya ng kabutihan para sa kanyang sarili. La tadu'u ala anfusikum illa bi khairin. Huwag kayong mananalangin laban sa inyong mga sarili. Manalangin kayo para lang sa kabutihan, para sa inyong mga sarili. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Dahil ang mga anghel, sila ay nagsasabi ng amin sa inyong mga sinasabi. Sinasabi na dua. Okay, so ang mga anghel ay nagsasabi ng amin para sa dua ng mga mananampalataya. So number 5, istighfaruhum lil mu'minin. Ang mga anghel, sila raw ay humihiling ng kapatawaran para sa mga tao, para sa mga mananampalataya specifically. So sinabi rito, akhbaranallahu annal malaikata yastaghfiruna liman fil ard. Ang mga anghel ay humihingi ng tawad para sa sino mang nasa lupa. Pero syempre, tinutukoy dito sa konteksto nito yung mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya lang. Takadus samawatu, anong aya ba ito? Surah Ash-Shura, chapter 42, verse 5. Chapter 42, verse 5. Takadus samawatu, yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Na si Allah, sinabi niya sa Quran na halos mawasak daw ang kalangitan sa ibabaw nila dahil sa kanilang kumbaga yung kalangitan na ito, sa kanyang pagpapakumbaba kay Allah, halos mapunit o mawasak. At ang mga anghel, sila ay nagpupuri sa kanilang Panginoon o lumuluwalhati sa kanilang Panginoon at humihingi ng tawad para sa sino mang nasa lupa. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at maawain. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at maawain. So, tinukoy dito na ang mga anghel ay nananalangin ng kapatawaran para sa mga mananampalataya. Sa Arabic, kapag ang salita ay nagsisimula sa alif, sin at ta na yung parang smiley, alif, sin at ta, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa talab o paghingi. Istisqa, istighfar, ganun. Yung istighfar, paghingi ng gufran ni Allah, istisqa, paghingi ng sakaya ni Allah, yung sakaya, pagpapainom o tubig. Diba? Istislam, pagsuko, paghiling na ikaw ay sumuko. Istislam. Lahat ng salita na may ganung gawlong umpisa, alif, sin at ta, lahat yun puro talab. Lahat yun ay puro talab. So, yun yung pinanggalingan ng salitang istighfar. So, hindi sa isa pang aya, so sinabi ni Sheikh Rahimahullah, wa akhbara fi ayati suratul Ghafir, anna hamalatul arsh wal malaikatul ladina hawla al arshi yunazzihuna rabbahum. Na yung mga anghel daw na may buhat ng trono ni Allah at yung mga malalapit na mga anghel kay Allah na nakapaligid sa kanyang trono ay yunazzihun, lumuluwalhati sa kanilang Panginoon. Wa yakhda'una lahu, at sila ay nagpapakumbaba sa kanya. Wa yakhda'una al-mu'minina at-ta'ibina bil istighfar. At ang mga mananampalataya daw ay humihiling ang mga anghel para sa kanila ng kapatawaran ni Allah. Wa yad'unahu bi an yunjihum
minan nar. At ang mga anghel ay humihiling din kay Allah, nananalangin kay Allah na iligtas ang mga mananampalataya sa apoy. Wa yudkhiluhumul jannah, at ipasok sila sa paraiso. Wa yahfaduhum min fi'lil dunubi wal maasi. At nananalangin din ng mga anghel laban sa nananalangin din ng mga anghel na pangalagaan ni Allah ang mga mananampalataya na hindi sila makagawa ng kasalanan at pagsuway. So marami palang hinihiling ang mga anghel kay Allah para sa mga mananampalataya. So bukod doon sa kapatawaran sa kasalanan, kasama ni pagbasok sa paraiso, kaligtasan mula sa impyerno, at yun ngang pagkakaiwas o pagkakaadya mula sa pagkakasala. So sinabi nga dito sa Surah Ghafir, ano ba ito? Chapter 40, verse 7 to 9. Alladhina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ang mga may tangan, yung bumubuhat ng trono ni Allah, syempre hindi na natin iniisip paano nila binubuhat ang trono ni Allah o anong itsura ng trono ni Allah. At ang sino mang malapit sa Kanya o sino mang nasa paligid nito, mga anghel din na malapit sa trono, nakapaligid sa trono, ay lumuluwalhati sa pagpuri sa kanilang Panginoon. Wa yu'minuna bihi, at sila ay nananampalataya sa Kanya, kay Allah. Wa yastaghfiruna lilladhina amanu, at sila ay humihingi ng tawad para sa mga nanampalataya. At sinasabi nila, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Panginoon namin, ikaw ang nakakasaklaw sa lahat, sa pamagitan ng iyong habag at sa pamagitan ng iyong kaalaman. Faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adabal jahim. Kaya patawarin mo ang mga nagbalik loob at sumunod o tumahak sa iyong landas at iligtas mo sila mula sa parusa sa jahim. Yung jahim, isa ito sa mga pangalan ng impyerno. Jahim. At sasabihin din ng mga anghel o sinasabi ng mga anghel, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Panginoon namin, ipasok mo rin sila sa hardin ng paraiso na ipinangako mo sa kanila. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. At gayon din ano ba yung tinutukoy dito? Ipinangako rin. At gayon din ipinangako mo sa kanilang mga ama, sa kanilang mga asawa, at sa kanilang mga inapo. Ibig sabihin, hindi lang nananalangin yung anghel doon sa present na nabubuhay ngayon, pati mga nakalipas at pati mga parating pa lang na tao na may kinalaman sa iyo o kamag-anak mo, mga ninuno mo, pati mga inapo mo, nananalangin para sa kanila ang mga anghel. At gayon din sinabi, Innaka antal aziz, al-hakim, tunay na ikaw ang makapangyarihan at ang maalam, waqihimus sayyiat, at iligtas mo sila mula sa mga kasalanan. At kasama na rin dito sa mga kasalanan na tinutukoy dito, pati yung pagkakaligtas sa kanila mula sa parusa ng mga kasalanan na ito. Okay? Waqihimus sayyiat, wa man taqis sayyiati yawma idin faqad rahimta. Na sino man daw ang makaligtas o sino man ang mailigtas mo mula sa kasamaan na ito, mula sa kasalanan na ito, sa araw ng paghukom ay tunay na sila ay kinahabagan mo. Kumbaga, ang tunay na kinahabagan ni Allah ay yung iniligtas ni Allah mula sa pagkakasala o iniligtas ni Allah mula sa parusa sa kanilang mga kasalanan. Technically, pinatawad. Kung sino pinatawad ni Allah, yun ang kanyang kinahabagan. Panghuli sinabi sa aya, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. At yaon ang dakilang tagumpay. Dakilang tagumpay, ang daming sinabi rito, di ba? So, ang dakilang tagumpay ay nasa kapatawaran ni Allah. Ang dakilang tagumpay ay nasa pagkakaligtas sa impyerno.
Ang dakilang tagumpay ay ang pagpasok sa paraiso. Ang dakilang tagumpay ay ang pagkakaligtas mula sa kasalanan at parusa sa kasalanan na ito. Alhamdulillah. So ito yung ilan sa mga ginagawa ng mga anghel. So 5 na yung natalakay natin. So next week tatalakay natin yung number 6 inshallah. Na sila ay dumadalo sa mga pag-aaral. Alhamdulillah. Lalong-lalo na sa mga masjid. Sila ay dumadalo sa mga pag-aaral na ginagawa sa mga masjid. At sila ay dumadalo rito at nagdudulot pa ng ibang mga magagandang bagay. Alhamdulillah. So itong aklat na ito, ano na pala ito? Halos na maubos na pala natin ito inshallah. So kapag matapos natin ito, inshallah magtalakay tayo ng iba pang aklat inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.